Eto mga sir, Honda EV naman yung ating gagawin. At paghihiwalay natin yung kanyang makina sa kanyang chassis. Pero hindi natin wawalwalin yung makina or di kaya hindi natin i-overhaul yung makina. Parinig ko muna sa inyo para mai-explain ko sa inyo kung ano yung mga dapat natin gawin kapag gaganito yung problema ng inyong motor. Para at least, alam nyo na ba, mamay, opera kayo ng sigunyal. Yan pala, hindi naman pala sigunyal. Mas lalong lolobo yung gastos ninyo. Okay. Ayan, totally tinatanggalan natin yung cover nito kasi nga maghihiwalay tayo ng makina sa kanyang chassis. Kung marinig nyo yung tunog nyo, kala may julin, pero pinagawa na ni sir yung panggilid, pinalinis niya, pinalitan na yung mga dapat palitan, pero hindi nawala yung problema. Okay, patay mo na. Okay. Kapag gano'n ang tunog ng motor ninyo, camshaft ang problema niyan mga sir. Kaya ito tinatanggalan natin to dahil hindi naman kayang dukutin yung camshaft. Kaya paghihiwalay natin to. EDB 160, pag si 160 di kayang dukutin. At ito nga tatanggalin natin tong kanyang fairings nandun sa may part ng AC dahil tatanggalin natin yung wire ng stator. Pero ang same lang sana sa 150, hindi mo na kailangan tanggalin to. Sa 150 na EDB kasi hindi mo na kailangan tanggalin to. Magneto lang, stator, mapaghihiwalay mo na itong makina. Sa 160 hindi kaya. Sige, paghiwalay mo natin. Rinig nyo naman yung tunog. Itatap over lang natin to or tatanggalin lang natin to para matanggal natin yung camshaft. Camshaft, kayang dukutin yan mga sir. Kapag napaghiwalay yung makina. Pero pag hindi mo paghiwalay yung makina sa yung chassis, hindi kayang dukutin yan dyan. Kakayanin mo man kaso hindi mo siya mahigpitan na maayos tapos pilipit ang pagdukot mo, masugat pa yung kamay mo tapos hindi mo maibabalik ng maayos. Mahihirapan ka lang. Kaya paghiwalay mo lang ito. Okay, dito ngayon tayo sa side na to. Bali hindi na natin paghihiwalayin dahil naka rubber link siya ng mataas. Medyo matagal kasi. Ito. Dudukotin na lang ni kulot. Kaya tinanggal na lang dito sa side na to. Tapos tinanggal na lang yung mga ibang kondon para kahit paano mas dali tayo magigpit. Kaya naman dukutin yung mga sara. Kung gusto niyo yung ganitong pamamaraan, choice nyo naman yung mga sara. Kung wala naman kayo kasama, lalo na kung mag-isa kayo tapos kayo ang gagawa ng sarili nyong motor, medyo mahirap paghihiwalay nyo. Pero kung kaya nyo talagang o may proper tools kayo para maigpitan nyo yung mga tornilyo dyan, pwede nyo gayahin to. Yan, bali tatanggalin mo na yung water pump sa radiator. Yung nga lang, talagang gagamit kayo ng tools, special tools para matanggal nya yung water pump. Okay, tanggalan natin yung water pump mga sira. Sa water pump, kailangan nyo siyang hatiin. Bago yung paghati, yung sa tatanggalin nyo muna yung mismong kwan. Dahil hindi nyo may lalabas ng buo, kaya hahatiin nyo siya. Tapos, isa pa sa may tanggalin din, yung rocker arm, yung pin. Isa rin yan sa medyo mahirap. Kaya, mas gugustuhin ko din kasi yung paghiwalayin kaso nga lang medyo mahirapan din tayo kasi magbalik dahil nga dun sa rubber link na yan na sobrang laki, mahirap kaya dinudukot na lang natin. Okay, tagal na yung rocker arm sa rocker arm, check nyo lang itong roller na to kung may up and down na galaw, sira na yon. Pero yung side by side, goods lang yan. Okay, tagal na. Tapos yan, pansin ba?
Yung maliit na bearing, yung isa. Wala. Ano to? Yan, kita nyo na. Yan. Kaya maingay. Yung maliit na bearing yung problema, kaso may bearing ako niyan totally. Pag-compare natin. Ewan ko kung gusto ni sir na ganong bearing lang ang ilalagay. Ito, may nabili akong bearing dito dati. Ang size niyan 6001. Nabili sa ano to, sa auto supply or sa may ano, bearing center. Kaso hindi ko pinakabit ito, gawa kasi ng ito yung problema niya, no. Pag-compare natin para may idea kayo mga sir. Dito pa lang sa side na to, sa taas, mas di hamak na mas malaki na yan. Dito, mas malaki na rin yan, mas di hamak na mas malaki. Pagkukumpara yung mga nipis ito. Kung yung magandang klaseng bearing na yan ay nasira, paano pa kaya to? Ano sir? Ito ba gagamitin mo o bili tayo bago? Oo, kasi ito, ipakita mo kay sir para makita kayo. Para at least naging transparent tayo. Kung yun ang gagamitin niya, makakatipid siya. More lang naman kasi yan eh. Pero kung makakahanap tayo ng ganitong bearing din, mas makakatipid din. Basta makahanap tayo ng ganito. Kaso nga lang, baka ganito rin ibigay sa iyo, magbuo ka na lang. Kasi baka ito ay gumalaw lang. Ito baka mamaya so sobrang nipis niyan, madurog, sira yung ano, magkakasalubong yung piston saka balbula. Kasi pagka nadurog na yan, matatanggal ni yung kadena. Medyo maraming gastos. Siyempre bahala pa isa kasi nito, hindi natin alam kung ano yung mangyayari after na magbanggaan yung piston saka yung balbula. Yun ang magiging epekto doon. Makakatipid ka nga lang yan. So, try mo natin magpabili ng bearing muna. Kapag wala tayong mabiling bearing, buong camshaft na lang. Same lang din nung laki nung sa mga click. Kaya, yun. Kung ano yung gusto ni sir, si sir ang masusunod pa rin. Ito masaya yung bago nating ikakabit na camshaft. Yan. Wala tayong nabiling bearing. Kaya ang naging option natin ay buo. Original yan. Camshaft na yan. Walang ganong mabiling bearing na singkapal nung sa stock. Yung mga nabibiring ay may mga nabibiling bearing na yung ganun sa pinakita ko rin. Ito yung bago. Yan, walang plate. Lagyan mo lang muna saka mo ibalik. Yan, kinakabit na yung bagong camshaft. Sige, puputulin ko na yung video natin. Dahil hindi ko naman din sa inyo may papakita ng buo. Basta pinaka-importante kung paano nyo tinanggal, ganun nyo din ibalik. Rocker arm, dapat hindi nyo rin mga pagpalit yan. May mga pangalan naman yan. Intake sa kabila, exhaust. Tapos syempre huwag nyo kalimutan ding i-top dead kasi hindi mag-i-start yan. O di kaya pagka mali kayo ng top dead dyan, maaaring mag-umpugan yung piston saka yung balbula, maglulos compression yan. Sige, balik mo natin tapos maya video natin pagka tapos na. Tama, sana ibalik na natin yung water pump, cover, camshaft, nalagyan na rin rocker arm, tapos nakatop dead na rin. Yun kasi ang pinaka-importante, nakatop dead, kasi kung hindi nakatop dead dyan,
Hindi mag-start. Sagutin mo nga muna ang panda rin. Dito, pili nyo panda rin kahit walang water pump, ay walang coolant. Basta hindi lang matagalang pa-start. Okay, tapos natin. Rinig nyo na yung pinagkaiba niya ngayon. Wala na yung ibang sound. Standard na. Ayan Okay. Patayan natin. Kasi hindi pwedeng painitin. Baka kasi masira yung mechanical seal ng water pump. Kaya lagyan mo natin ng coolant. Ibabalik mo na yung radiator dito. Okay, yan mga son, lagyan na natin yung radiator nya, may coolant na rin yan. Patay mo siya chubit. Okay, check natin yung kilometer sa mga nagtatanong na pagka kasi mayroong mga ganitong mga senaryo ng bawat motor ay maraming nagtatanong sa akin. Kilometer lang nito mga sala 9,713. Nagsimula daw yung problema sa camshaft pagkakasabi ng customer dahil dun sa nagpalit siya ng ibang langis, dun siya nadari daw ng fake oil. Kaya hindi naman masama na gumamit tayo ng mamahaling langis or up to date. Every 1,500 magpapalit tayo kaagad or 1,000 mas maganda para at least ay maalagaan yung motor pero hindi kayo napapagastos ng malaki. Kaya wala nang pero yun na rin yung kanina na para kapag binubumba ko siya meron siyang grog gumagano. Slider fish yun normal na yan sa mga motor lalo pag si EDB pero yung slider fish nya. Okay, kubot na lang saka yung upuan na lang kulang nito ay tapos na. Yan, hindi ko na ibibidyohan yung paglagay ng upuan. Puputulin ko na yung video natin. Hanggang dito na lang yung video natin mga sir. Kung sakali lang yung problema ng motor ninyo, alam nyo na kaagad yung idea. Okay.